Noong January ng taong ito, isang mahalagang pangyayari ang naganap ng lagdaan ng Russia at Iran ang kanilang Strategic Partnership Treaty. Ang kasunduang ito ay formal na nagpapatibay sa relasyon na matagal nang lumalalim sa loob ng mga taon. Ngunit sa kasalukuyan, habang ang Iran ay nasa ilalim ng matindi at walang uliran na pag-atake mula sa Israel, nakatuon ang mga mata sa Pangulo ng Russia, si Vladimir Putin. Ang kapasidad ng militar ng Russia na tulungan ang Tehran ay hindi na tulad ng dati at ito ay nagdudulot ng malaking takot sa Moscow. Kung bumagsak ang Tehran, mawawalan ang Russia ng isa pang mahalagang kaalyado sa Middle East. Hindi maikakaila, ito ay isang malaking dagok para sa kanilang impluensya sa rehiyon. Ang dating diktador ng Syria, si Bashar al-Assad, ay nakatira na ngayon sa Moscow matapos bumagsak ang kanyang diktadura. Maliban sa kanyang rehimen, pati na rin ang supreme leader ng Iran ay nagpaplano na lumikas patungong Russia. Natanda na unti-unting gumuguho ang kanyang rehimen. Isang bagay ang malinaw. Ang dating malalakas na kaalyado ng Russia sa Middle East ay unti-unting humihina at ito ang dahilan ng matinding pagkatakot ng Russia. Ang Iran, partikular, ay isa sa pinakamahalagang taga-supply ng sandata ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Bukod dito, tinulungan din ng mga Iranians ang Russia na i-bypass ang mga oil sanction na nagbibigay ng mahalagang tulong pang-ekonomiya. Ngunit higit sa lahat, ang Iran at Syria ay mahahalagang kaalyado na tumulong sa Russia sa pakikipaglaban nito sa West. Nangarap ang Russia ng isang malaking kaalyansa sa pagitan ng lahat ng mga bansang pinaghihinalaan. Umaasa na isama ang China upang sama-samang labanan ang US at NATO. Sa pagkakita kung paano ito nagkagulo, may malaking problema ang Russia. At tulad ng tatalakayin natin, ang nangyari sa Iran at Syria ay maaaring mangyari din sa Russia mismo. Ang pagbagsak ng rehimeng Assad noong December ng 2024 ay isang malaking dagok para sa Russia. Si Bashar al-Assad ay nanatili sa kapangyarihan dahil sa biyaya ni Putin. Noong 2015, nang halos bumagsak na si Assad sa kamay ng mga puwersa ng oposisyon na sinusuportahan ng US, Turkey at iba pa, ipinadala ng Russia ang sarili nitong Air Force upang tulungan si Assad sa pamamagitan ng malawakang bombing campaigns. Nagpadala pa nga si Putin ng kilalang Wagner militia upang lumaban sa Syria. Ginawa niya ito sa dalawang dahilan. Una, gusto niyang gamitin si Assad bilang isang pawn upang kalabanin ang US sa Middle East. At ikalawa, nakita niya ang seryosong estratehikong halaga nito para sa Russia. Matagal nang magkaibigan si Putin at ang pamilya Assad. At ang gobyerno ng Syria ay nagbigay sa mga Russian ng access sa isang mahalagang daungan sa Mediterranean Sea na tinatawag na Port of Tarsus. Nakakuha din sila ng isang airbase malapit dito. Nagbigay daan ito sa Russia upang magpakita ng kapangyarihan sa North Africa, Southern Europe at Middle East, o sa madaling salita ay dati. Dahil noong 2024 muling nagpakitang gilas ang mga rebelde. Sa panahong ito, napakahina ng rehimeng Assad at bumagsak ito sa loob lamang ng ilang araw. Tinapos ng bagong gobyerno ng Syria ang list ng Port of Tarsus at nagsimula ang dahan-dahang pag-atras ng mga puwersa ng Russia. Lahat ng kanilang mga taon sa Syria ay biglang natapos ng walang resulta at ang Turkey ang tuluyang nangibabaw sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga rebelde. Ito rin ay isang tanda ng kahinaan sa panig ng Russia. Dahil tila iniwan nila ang laban sa mga rebelde. Marahil ay masyado silang abala sa Ukraine at kinailangan nilang ituon ang lahat ng kanilang source sa conflict na iyon. Ang pagkawala ng Syria ay masama para sa Russia, ngunit hindi pa ito ang katapusan ng mundo. Nakikipag-usap na sila sa bagong gobyerno ng Syria. At kahit hindi mapanatili ng Russia ang mga base nito, hindi naman ang Syria ang pinakamahalagang partner ng Russia. Ngunit hindi alam ng Russia kung gaano pa ito kalala. Hindi nila alam na ang parehong bagay ay maaaring mangyari sa isang mas mahalagang kaalyado sa Middle East, partikular ang Iran. Ang malawak na arsenal ng missiles at drone ng Iran ay dapat sana ay nagprotekta dito mula sa isang conflict sa Israel. Bukod pa rito, ibinigay ng Russia ang ilan sa mga pinakamahusay nitong missile defense system sa Iran, particular ang S-300 at S-400 surface-to-air missile systems. Ito ay dapat sana ay nagpapanatili sa mga Israeli fighter jets sa malayo, ngunit hindi ito gumana.
Pinabagsak ng Israel ang lahat ng air defense na gawa ng Russia at nakamit ang air superiority sa ibabaw ng kalangitan ng Iran. Nagbigay daan ito sa Israel na lumpuhin ang mga target ng militar at gobyerno ng Iran. Ito ay isang banta sa mismong pag-iral ng Iranian regime. At iyan ay isang malaking problema para sa Russia dahil ang Iran ang pinakamahalagang kaalyado nito na tanging ang China lang ang makakatalo. Bago natin pag-usapan ang mga consequence nito para sa Russia, balikan muna natin kung gaano kalapit ang pagkakalinya ng dalawang bansang ito. Ang pangunahing dahilan ng kanilang partnership ay ang kanilang pagtutol sa US. Ang mga Iranians ay talagang ayaw sa pagkakasangkot ng Amerika sa Middle East. Kinamumuhian nila ang mga intervention sa Iraq, Syria, Afghanistan at Libya. At natatakot sila na sila ang susunod. Ngunit higit sa lahat, kinamumuhian nila ang suporta ng Amerika sa Israel. Sa loob ng maraming taon, binigyan ng Amerika ang Israel ng $228 billion sa military aid. Ang Iran at Israel ay matinding magkaaway at nais ng Islamic regime sa Iran na mawala ang Israel. Samantala, ayaw ng mga Russian sa pagkakasangkot ng Amerika sa Europe. Kinamumuhian ni Putin ang military expansion ng NATO matapos ang pagbagsak ng Soviet Union. Kamakailan, sinubukan niya itong pigilan sa Ukraine invasion. Ngunit bigo ito. Gayunpaman, sa pagkakita kung gaano sila kalapit, nagsimulang magsuportahan ang Russia at Iran sa mga nakaraang taon. Sa Syrian conflict na pinag-usapan natin kanina, nagtrabaho ng magkasama ang Iran at Russia upang suportahan si Assad na parehong may layunin na itulak pabalik ang West. Tinulungan din ng Russia ang Iran na magtatag ng nuclear program na tumutulong sa pagtatayo ng Bushehr Nuclear Power Plant. Ito ang nagpatatag sa Iranian nuclear program na kalaunan ay nagpayaman ng uranium na mas mataas sa antas na kailangan para sa mga layunin ng sibilyan. Ngunit pagkatapos ng Russian invasion ng Ukraine noong 2022, mas lumawak pa ang kooperasyon. Nagsimulang mag-supply ang Iran ng napakaraming Shahid kamikaze drones sa Russia upang suportahan ang digmaan nito sa Ukraine. Nag-iiba-iba ang mga estimate, ngunit malamang na nag-supply ang Iran ng ilang libo sa mga ito. Tinulungan din ng Iran ang Russia na magtayo ng pabrika upang gumawa ng mga Iranian-designed drones mismo. Ngayon, nagsimula ng mamuhunan ng Iran sa mga drones noong 2008, kaya mas advanced sila kaysa sa Russia sa maraming paraan. Ginagamit ng Russia ang mga Iranian drones na ito halos araw-araw, pangunahin upang magdulot ng pinsala sa energy grid ng Ukraine at sa mga population center nito. At syempre, walang problema ang Iran sa mga war crimes na ito, tulad ng walang problema si Putin sa paghuhos ng mga leader ng Houthi sa Moscow. Ngunit ang function ng Shahid drones ay higit pa sa pagkalat ng terorismo. Dahil napakamura ng mga drones, nagbibigay daan ito sa Russia na ubusin ang air defense ng Ukraine. Mas mahirap itong pabagsakin kaysa sa gawin. Sa ganitong paraan, ang mga Iranian drones ay naging isang mahalagang bahagi ng estratehiya ng digmaan ng Russia na nagpapakita kung gaano sila umaasa sa mga Iranians. Ngunit mayroon ding mga bagay ang Russia na kailangan ng Iran. Mayroon itong mas mahusay na legacy military equipment kaysa sa Iran. O at least, iyon ang pagkaunawa. Dahil inakala ng Iran na protektado sila matapos bilhin ang mga Russian air defense system tulad ng S-300, ang Tormoni, at kamakailan ang S-400. Lahat ng ito ay nabigo laban sa Israel. Sinubukan din ng Iran na makakuha ng fighter jets at attack helicopters mula sa Russia. Noong 2023, may ulat na ibinenta ng Russia ang Sukhoi Su-35 fighter jets, Mil-Mi-28 attack helicopters, at Yak-130 jet trainers sa Iran. Ito ay dapat sana ay isang game changer dahil ang Su-35 ay isang napaka-advanced na fighter jet at bago. Umaasa ang Iran sa napakalumang sasakyang panghimpapawid tulad ng F-14 at F-4. Gayunpaman, ang mga bagong Russian fighter at attack helicopter ay hindi pa nakikita sa kamakailang labanan. Sa pamamagitan ng F-35s nito, ang Israel ngayon ay may ganap na air superiority sa Iran. Kaya alinman sa hindi pa ipinapadala ng Russia ang mga Su-35 sa Iran o hindi pa lang ito operational. Ngunit ang malaking deal na mas mahalaga kaysa sa air defense o fighter jets ay may kinalaman sa military satellites.
Nagbibigay daan ang military satellites sa isang bansa na gumawa ng precision strikes. At ang Iran ay malayo sa aspetong ito kahit na mayroon silang mga missiles. Ang kanilang imaging satellites ay may kakilakilabot na resolution. Ang kanilang paglulunsad sa kalawakan ay nabigo at ang kanilang mga satellite ay inilunsad sa ngalan ng Iran. At nakikipagtulungan ito sa Iran upang bigyan ito ng teknikal na kaalaman kung paano gumawa ng mga satellite. Maaaring may mas maliliit na bagay na nangyayari sa teknolohiya ng missiles. Ang Iran ay isang malaking tagahanga ng mga missile, ngunit mas mahusay ang Russia sa paggawa nito, lalo na pagdating sa ballistic at hypersonic missiles. Maaaring ibinabahagi ng Russia ang mga teknolohiyang ito sa Iran nang walang sinumang nakakaalam. Ngayon, isa talagang ligaw na teorya ay maaaring totoo rin ito para sa nuclear weapon, isang larangan kung saan ang Russia ay tiyak na eksperto. Kung tutulungan ng Russia ang Iran dito ay purong espekulasyon at ito ay magiging isang medyo desperadong hakbang. Nuclear weapon man o hindi, tiyak na nagiging mas malapit ang Russia at Iran. Noong January ng taong ito, nilagdaan ng mga pangulo ng Russia at Iran ang isang komprehensibong strategic partnership sa Moscow. Isa sa mga layunin ay pagbutihin ang economic ties at bilateral trade. Ang Iran at Russia ang dalawang bansang may pinakamaraming sanksyon sa mundo. Kaya ang mga kapwa-paraya states ay nagtutulungan. Sa madaling salita, nais din ng Russia na gamitin ang Iran bilang isang strategic north-south transport corridor na nagbibigay daan sa Russia na maabot ang Indian market. Nais din ng Iran at Russia na mas magkooperasyon sa finance dahil pareho silang naputol sa SWIFT global banking system. Bukod pa rito, may mga plano na palawakin ang joint military drills, magkaroon ng mas malaking koordinasyon ng oil at gas, at makipagtulungan sa cybersecurity at cyber warfare. Dahil ang buong dokumento ay hindi alam ng publiko, maaaring marami pang ibang bagay doon. Ngunit ang trahedya ay ang komprehensibong strategic partnership ay niratified lamang ng Iran noong June 11. Pagkalipas ng 2 days, nangyari ang malaking pag-atake ng Israel. Malamang na magpatuloy ang conflict at kung ganoon, hindi maipatupad ang partnership. Ang pag-atake ng Israel ay naglantad din ng isang malaking depekto sa alyansa sa pagitan ng Russia at Iran dahil hindi naman talaga nagmamalasakit ang Russia na mamagitan. Kinundina ng Russia ang Israel para sa paglabag na ito sa international na batas na nakakatawa galing sa Kremlin. Ngunit bukod sa pahayag, walang ipinangakong suporta sa sandata ang Russia para sa Iranian regime at hindi ito nagpadala ng anumang karagdagang kagamitan sa Iran. Maaaring pahalagahan ng Supreme Leader ang ilang karagdagang air defense system kung hindi man agad itong mapapabagsak. Ang kakulangan ng suporta ng Russia ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una sa lahat, walang anumang ekstrang mapagkukunan ang Russia upang ilaan sa Iran dahil nahihirapan ito sa Ukraine. Hindi nito kayang makisangkot sa dalawang digmaan ng sabay. Ito ay malinaw na noon pa man nang makita nito ang nangyari sa Syria noong December ng 2024. Ang kakulangan ng suporta ng Russia ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng rehimen doon. Ngunit ikalawa, ipinapakita rin nito na ang relasyon sa Iran ay hindi kailanman tungkol sa tunay na pagkakaibigan. Upang maunawaan ito, kailangan nating balikan ang kasaysayan. Ang dalawang bansa ay nagkaroon ng diplomatikong relasyon sa loob ng mahigit 500 taon at sa mahabang panahon, magkaibigan ang dalawa. Ngunit simula sa unang Russian-Persian War noong 1651, nagsimulang maglaban ang dalawang bansa. Nagpatuloy ito hanggang sa ikalimang Russian-Persian War na nagsimula noong 1826. Dahil napakalakas ng Russian Empire noong panahong iyon, napasailalim sa impluensya ng Russia ang Northern Iran. At noong 1907, nagtulungan ang Russian Empire at ang British Empire upang hatiin ang Iran sa tatlong sphere of influence. Ang Russian zone sa north, isang neutral zone sa gitna, at ang British zone sa southeast. Ito ay nakakahiya para sa mga Iranians. At kalaunan, matapos panandaliang umatras ang mga Russian sa panahon ng Russian Revolution, bumalik ang mga Soviet noong 1920 at sinakop ang mga bahagi ng Northern Iran. Umalis lamang sila noong 1946 pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong 1953, sinakop ng CIA at MI6 ang Iran sa pamamagitan ng isang coup d'etat upang makakuha ng mga oil resources.
At ito ang nagpatatag sa Iran bilang kaaway ng Soviet Union sa pamamagitan ng pakikisama sa West. Matapos ang Iranian Revolution noong 1979 na naglagay ng isang bagong Islamic regime sa kapangyarihan sa Iran, hindi gaanong bumuti ang sitwasyon. Pagkalipas ng isang taon, nagsimula ang brutal na Iraq-Iran War nang salakayin ni Saddam Hussein ng Iran. Ang Soviet Union ay orihinal na neutral, ibig sabihin nagbigay ito ng sandata sa magkabilang panig. Ngunit noong 1982, sinimulan nilang ganap na suportahan ang Iraq. Ayaw nila sa bagong Islamist regime sa Iran at nasa isip din nila ang makasaysayang tunggalian sa Iran. Kaya alam ang bahagi ng kasaysayan na ito, malinaw kung bakit hindi magkaibigan ang Russia at Iran. Ngunit 3 taon matapos ang Iraq-Iran War, bumagsak ang Soviet Union. At ito ang nagpabago sa playing field. Ngunit hanggang ngayon, ang Iran at Russia ay hindi tunay na magkaalyado. Nais ng dalawang bansa na maging napakalakas, ngunit nagkataon lang na nasa parehong panig sila pagdating sa paglaban sa West. Bukod doon, wala naman talaga masyadong pinagkakasunduan. Noong 2007, inalok ang Iran na sumali sa CSTO, isang organisasyon ng Russia na halos kopya ng NATO. Sa simula, tila interesado ang Iran, ngunit hindi ito sinundan. Marahil ay dahil hindi ito nagtitiwala sa Russia para sa makasaysayan at estratehikong dahilan. At sa ideolohikal na pananaw, hindi sila magkalinya. Dahil ang rehimeng Iran ay malakas na Islamista. Ang tanging pinagsasaluan ng dalawang bansa ay ang kanilang autoritaryanong gobyerno. Kaya kamakailan, nang atakihin ng Israel ang Iran, umatras lang ang Russia. Sa huli, gusto lang gamitin ng Russia ang rehimeng Iran. Wala itong interes na protektahan ito. Ngayon, sinusubukan ni Putin ang lahat ng kanyang makakaya upang mamagitan sa sitwasyon dahil mas gusto niyang manatiling nakatayo ang rehimeng Iran. Sa isang tawag sa telepono kay President Trump, sinabi niya na maaaring mag-broker ang Russia ng isang Israel-Iran deal. Nag-alok pa nga siya na dalhin ang uranium ng Iran sa Russia. Ngunit ito ay isa pang pagtatangka ng Russia na magkaroon ng mas maraming impluensya sa rehiyon. Biglang sinusubukan ni Putin na lumipat mula sa pagiging taga-suporta ng rehimeng Iran tungo sa isang peacemaker. Nais niyang maging garantor ng regional security ang Russia. Ngunit si Trump, wala siyang pakialam dito, kaya malamang na ma-sideline si Putin sa Middle East. At ang ripple effects ay maaaring maging napakalaki. Sinusubukan ng Russia na maging isang great power na may impluensya sa buong mundo. Ngunit ang pagiging expelled mula sa Middle East ay magpapababa sa bansa sa isang regional power at best. Ang pagkawala ng Iranian oil smuggling at ang trade sa pamamagitan ng Iran ay lalong makakasakit sa ekonomiya ng Russia. At kung walang Iranian drones, si Putin ay magiging mas mahina sa Ukraine conflict. Bukod pa rito, kung bumagsak ang rehimeng Iran, nangangahulugan ito na maaaring ilipat ng West ang mga source mula sa Middle East pabalik sa Europe na lalong magpapalakas sa Ukraine. Sa pakikipag-usap tungkol sa Ukraine conflict, ang pagkakaiba sa pagganap ng Israel sa Iran at ng Russia sa Ukraine ay nagsasabi ng marami. Sa pangkalahatan, ipinapakita nito kung paano gumaganap ang US-backed alliance laban sa alliance ng mga pareha states. Ilang taon nang lumalaban ang Russia sa Ukraine na may napakaliit na pag-unlad. Ngunit sa loob ng ilang araw, napinsala ng Israel ang maraming bahagi ng militar ng Iran. Nawawalan ng napakaraming aircraft ang Russia sa Ukraine. Ngunit malayang nakakaganap ang Israel sa himpapawid ng Iran upang bombahin ang mga target nang hindi nawawalan ng isang fighter jet sa ngayon. Hindi matarget ng Russia si Zelensky at ang kanyang mga militar commander. Ngunit nagawa ng Israel na alisin ang pinakamataas na pinuno ng IRGC. At ang listahan ng mga paghahambing na tulad nito ay mahaba. Tiyak ring nagmumungkahi ito na ang Western militaries ay superior, na may mas mahusay na sandata, mas mahusay na teknolohiya, at mas mahusay na intelligence agencies. Dahil ang pagkakapareho ng Ukraine at Israel ay nakikipaglaban sila sa Western funding at Western weapon at ini-inform sila ng Western intelligence services. Ang United States sa particular ang kanilang pinakamalaking backer, hindi upang paliitin ang kanilang sariling mga kontribusyon. Siyempre, ngayon kung titingnan natin ang dalawang conflict na ito, sa Iran at sa Ukraine, nagtatanong ito ng ilang kawili-wiling tanong. Dahil kung napakahina ng Iran, paano naman ang Russia? Maraming pagkakapareho sa pagitan ng dalawa.
Parehong lumampas ang mga bansa sa kanilang kakayahan. Sinubukan ng Iran na harapin ang Middle East sa pamamagitan ng Axis of Resistance, ngunit ngayon ay napinsala na. Sa pakikipag-away sa Israel, tila nilagdaan ng rehimeng Iran ang sarili nitong pagbagsak. Ang parehong nalalapat sa Russia na nagnanais ng isang sphere of influence na higit pa sa mga pambansang hangganan nito. Ngunit nagkamali ito sa Ukraine dahil hindi nito inaasahan na makikipaglaban sa isang proxy conflict sa NATO. Sa totoo lang, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng Russia at Iran. Ang Russia ang may pinakamalaking arsenal ng nukes sa mundo na sinusundan ng Amerika. Samantala, walang nukes ang Iran. Sa isang paraan, nagsisilbi ang mga nukes na ito upang protektahan ang rehimen mula sa mga dayuhang bansa. Dahil walang sino man ang gustong subukan kung lehitimo o hindi ang mga banta ng Russia sa nuclear. Iyan mismo ang dahilan kung bakit itinutulak din ng Iran ang nuclear weapon. Ngunit ang nuclear weapon ay hindi po protektahan ang isang rehimen mula sa sarili nitong populasyon. At sa pagkaubos ng mga kaalyado, naiwan ng Russia na lutasin ang sarili nitong digmaan at problema sa ekonomiya. Lalakas lang ang pressure sa paglipas ng panahon na nangangahulugan na maaaring bumagsak din ang rehimen sa Russia. Kaya ang pagbagsak ng Iran at Syria ay hindi lang isang dagok sa foreign policy ng Russia. Ito ay isang salamin na nagpapakita kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap kung magpatuloy ang Moscow sa landas na ito.